Si dating PDP Secretary General Melvin Matibag patungkol po sa kakayahan ni Vice President Sara Duterte na maging Pangulo ng Bansa. Sa panayam ni Matibag sa Billionaire Channel, sinabi nito na sa kanyang personal na pananaw, may kukonsidera niya na hilaw pa o hindi pa manuhanda si Duterte sa mas mataas na posisyon dahil sa kakulangan sa tinatawag niya na political maturity. Kilala nyo naman si Ben Matibag, no? Di ba? Yan yung dating cabinet secretary ni Digong nyo na tatay neto. Netong babae na ito na mukhang pusit. Oo, mga kababayan. Yan ang problema nila ngayon. Bakit? Sirang-sira ito. Dahil meron na nagsabi na nanunuhol ito, malaking ebidensya na ito, mga kababayan. Natandaan nyo yung yung matanda na sinabing sinusuhulan nito buwan-buwan ng 50,000, malamang hindi lang yon ang sinusuhulan. Marami pa dyan. Basta nandito kay pusit ninyo, maraming galamay na nag-aabot ng 50,000 para sa kanila. Di ba? Ngayon, mga kababayan, ang problema nila dyan, si Sara sirang-sira na at mai-impeach pa. So yung pag-asa nila na maaaring maligtas sila pag si Sara ang pumalit kay Pangulong Bongbong Marcos, sigurado ligtas sila. Diba? Ngayon, mukhang masisira na. Mukhang mai-impeach pa. At kung hindi man mai-impeach, magre-resign na yan. Yang itsura na yan, na mukhang pusit na yan, ako po, magre-resign yan. O kung hindi man magre-resign yung sinasabi niya, hindi ako aalis dito. Kahit hindi umalis si Sara at ma-impeach yan, bakit sa tingin ninyo maghihirap yan? Mula siya, kaapu-apuhan hanggang kaapu-apuhan. Sa talampakan yan, hindi na maghihirap yan. Bakit? Sa dami ng perang kinulimbat niyan. Hindi na maghihirap yan. Gets nyo? Kaya magtatapang-tapangan na yan. So ngayon, nasaan na? Sino na? Sino na ang magiging tagapagligtas ni Roque, ni Kibuloy, at ni Digong na tatay nito? Wala na. Kaya dyan sila kinakabahan. Kaya eto, inuudyukan nila, kahit bobo si Sara, inuudyukan nila ng kung ano-ano na dapat niyang gawin. Kaya kahit na ano na sinasabi ni Sara, napanood nyo ba yung mga sinasabi niya? Speech nga itong si Sara. Diba? Gets nyo? Ganon ang mangyayari dyan. Sige, tuloy natin kung anong problema dito kay Sara. Mismong dating kakampi nila, sinasabi, bobo siya. Diba? Tatanda ang una ng sinabi ni Vice President Sara Duterte na wala siyang planong tumakbong presidente sa 2028. Lalo na't malayo pa ito at mas marami pa mga bagay ang maaaring mangyari. Binanggit ni Matibag na kailangan pang higit na maunawaan ni Duterte kung gaano at paano gumagana ang pamahalaan. Sabi kailangan higit na maunawaan. Ibig sabihin, hindi talaga nauunawaan. Paano? Hindi makaunawa si pusit ninyo. Ang nauunawaan lang kung paano magnakaw ng pera sa gobyerno. Yun lang ang natuunawaan ni pusit nyo. Di ba? Hirap. Nawawala yung date ng internet dito. Sorry naman. Sige, tuloy. Ang kahalagahan ng paggalang sa mga proseso ito. Paano igagalang yan? Bastos yan. Paano gagalang ang isang Duterte? Pamilyang bastos yan. Di ba? Paano gagalang yan sa mga proseso, sa mga batas? Puro mga bastos yan. Hindi yan connection. Yun na nga, nawawala Sorry naman. Ano po? Tuloy. Akin na yung isang cellphone. I will be scared if he will be the president. Baka maraming mga magaya kay Senator De Lima, no? So,
probably kailangan niya siguro talaga to understand how the government function, the dichotomy also, and learn to respect the process. Just like what's happening in Congress, you have to respect it. Yun na nga. Kita mo pansin ng mga tao, hindi lang matatanda, maging mga bata, 'di ba? Pati yung mga estudyante galit na galit kay Sara. Paano pa mananalo si Sara? Kung pati yung mga susunod sa henerasyon galit na sa kanya. Ano pa mangyayari sa kanya? Biruin mo, kapag ka nanalo yan, ang gagawin lang ng mga yan, parang ginawa kay Sara de Lima. Ayon mismo sa dating kasama. Sara de Lima. Ha? Sara de Lima. Oo, gagawin niya. Kaya Sara de Lima, si Sara gagawin kay de Lima. Ganun. Di ba? Yun din ang gagawin kay de Lima ni Sara. Ganun ang mga mangyayari. Ibig sabihin, yung mga ginawa ng tatay niya kay de Lima, ay ganun din ang gagawin ni Sara sa mga kalaban sa politika. Pasok. Dami nating pinagdaanan dyan nung time na tayo na kay Presidente. But we respect the process. Binanggit din po niya na si Senator Bongo, malapit na kalyado ng pamilya Duterte, ang orihinal na planong maging running mate ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. 2022 elections. Ipinahayag din ni Matibag na para sa kanya, mas bagay umano kay House Speaker Martin Romualdez ang maging susunod na kandidato sa pagkapangulo at magiging mahusay itong leader ng bansa. Sinusulong nito. Kokontra ko, syempre. Bakit? Kasi balanse ako, di ba? Hindi lahat na sinusubo sa atin, kinakain natin. Bakit? Syempre, sa tingin natin, hindi kaya ni Speaker. Para sa akin, may mas higit na kandidato, mas may higit na pwedeng maging presidente kanino? Kay Speaker. Di ba? Itong mga ito, sige, pag sinabi ni Duterte, boto nyo si Sara kahit bobo. Amen. Di ba? Kulto yung mga DDS. Hindi ho kami ganun. Ba? Pag sinabing, ito kandidato natin, hindi. Kung ayaw namin dyan kahit na gusto ka namin, ikaw gusto namin. Pero yung mga isusubo mo sa amin, ayaw namin, hindi pwede. Hindi pwedeng kainin. Ganon. Kontra-kontra din. Hindi pwedeng mukha na rin. Ano pa pagkakaiba natin sa mga DDS? Ganon na rin ba tayo kahihina ulo? Diba? Tutol tayo. May kandidato tulad nino. Mamaya papakita ko. Iisa-isayin natin yung mga kandidato ng Pangulo. Hindi pwedeng ganun, mga kababayan. Mag-isip din tayo. Di ba? Sige, tuloy. Of course, they will say Speaker Martin Romualdez. I think he will also be a formidable candidate because... You mean Speaker? Karapatan naman ni Speaker yung kung tatakbo. Di ba? Karapatan ni Speaker yung kung tatakbo. Pero kung magiging one-on-one lang ang labanan, mga kababayan, si Sara at si Speaker, kay Speaker na lang ako. Di ba? Doon ka na sa higit na mas matalino. Alam nga nang piliin mo si Sara na bobo. Doon ka na. Kung ang labanan lang, mga kababayan, at walang tatakbong iba, eto naman. Kung walang tatakbong iba, at kung si Speaker at kay Sara, di kay Speaker na. Di ba? Alam nga nang piliin nyo si Sara. Si Sara ang hina ng ulo. Si Sara mukhang gago kapag nasa Kongreso. 'Di ba? Ginagawang tanga yung mga tao. Bakit sasabihin yung ginagawang mga tao, ulitin ko? Yung mga kongresista natin diyan, kinatawan ng mga tao sa kanilang mga distrito. Pero anong ginawa ni Sara nyo? Binastos yung mga kinatawan ng mga tao diyan sa Kongreso. Tayo yung binastos ni Inday Pusit nyo. Diba? Yun Speaker Martin Romualdez, because he done well to his constituent. He is his constituent, the members of the House of Representatives. I'm telling you, they never had this good. So, ulitin ko, mga kababayan, ulitin ko, kung meron naman
na nakikita tayo na mas magaling kay Speaker, bakit hindi yung piliin natin? Ngayon, kung hindi naman tatakbo, 'di ba? Kung hindi naman tatakbo, alangan naman na piliin natin si Sara kumpara kay Speaker. 'Di ba? Si Speaker, mga kababayan, medyo mahina lang magsalita 'yon, at yung siguro dahil ano siya, yung hindi ganon kagaling managalog din na parehas ni Sara. Pero yung utak nun iba. 'Di ba? Hindi tulad ni Sara. Yung utak ni Speaker, sabi nga ni Jan Angeles, abay mas malalim ang utak ni Speaker kumpara nyo kay Sara na pusit nyo. 'Di ba? Ibig sabihin dito, no choice na tayo. Kung ang pagpipilian, dalawa lang, Sara, Speaker, doon na tayo kay Speaker, mga kababayan. Ha? Ayun na naman siya, sumingit na naman, no? He will have leaders in every district, if not all, majority of that. And siguro what he needs lang is to yung relationship with the masses, 'di ba? Yun yung laging napupuna, but he's there. So tama ako, 'di ba? Yung relasyon daw sa mga masses, medyo mahina doon si Speaker, mga kababayan. Na kailangan sa politika, dapat mabango ka sa lahat. Anumang estado ng mga tao ang ingay ni Jan Angeles. Oo. 'Di ba? Sa lahat ng mga tao dapat nandun yung charisma. Lumapit ka, bumaba ka. Sa bagay, yun naman ang ginagawa din ni Speaker. Bumababa kasama si Pangulo, kasama yung ibang mga tao, ibang mga kinatawan ng gobyerno, para lumapit sa mga tao. 'Di ba? So game, tuloy na natin 'to para matapos na 'to. He can be considered. Of course, I mentioned that's my considered. Okay, pwede naman i-consider, pero siyempre, sabi ko nga, kung may mas mahusay, 'di ba? Doon tayo. Our beloved Boss Mike